Magandang gabi po sa lahat. No, welcome dito sa Banat Boy Show. Asan ba meron ba tayong I'm Banat Boy? Banat Boy! Banat Boy! Pampagising. So, eto. No, yung pagbaliktad ni Sal Panelo at ang pagbaon sa plunder case ni Marcoleta. Ewan ko kung totoo to ha. Hindi, pero eto, totoo talaga to. Sinabi ito ni Marcoleta, ni ni Panelo, ni Sal Panelo. Senate should change the figure of 16 votes. It should equate to the participating senators. Anyways, sa tingin ko, pag malapit na yan, saka na lang pag-usapan. No? Saka natin pag-usapan para medyo mas maganda yung technique. Kaya, kasi tingnan nyo, no? If right now, medyo hindi pa ganun kahinog yung impeachment. Pag mas marami ng expose, mas marami ng naipakita natin na ganito si Sara Duterte kadumi, I think that will be the right time. Diba? Para i-introduce natin yung argumento na yan or yung discussion. That would be the right time for us to discuss dyan, pagdating dyan sa na yung 16 votes. For now, let it be. Wala pa naman botohan Pero I agree na dapat pag-usapan, no? Kasi sabi ni Sal Panelo, from politically motivated to plunder. Paano nangyari yun? How Marcoleta's own ally sealed his fate. Sabi kasi niya nung dati ito, kasi dahil umamin kang tumanggap at parang palalabasin mo ngayon na hindi ka kandidato at the time, so hindi yun campaign contribution. Babagsak yon na tumanggap ka ng pera in relation to your office dahil kongresista ka pa noon. Congressman ka noon, Balbon. Parang ganon. Yun yung naging problema kasi ang COMELEC, inabsuelto siya. Kaya ginamit niya ngayon yan. Ang problema, nung inabsuelto, yung depensa niya, makasasama sa kanya kasi inamin niya. Akala niya may Duterte effect siya na, alam nyo, ang mga Duterte kasi may ganong effect No? Yung they can get away with it. Alam niyo yun, yung ganong datingan. Magsasabi ng ganito, papatayin ko tong 15 senador para makapwesto yung iba natin mga senador. 'Di ba? Pero alam niya na makakaligtas siya. Doon sa Senate, sa Congress, 'di ba? Tapang, pumunta doon, sinabi, nakapatay na ako. Meron na akong pinatay. Ano ba siya? Nakulong ba? May nangyari ba? Wala. Buti na lang andiyan si Senator Trillanes tsaka si General ano pangalan man? General Torre. Eto, puntahan natin tong kay Marcoleta. Kasi alam niyo, napanood ko to nung una. Ewan ko kung ito ba yun. Pero ang problema ganito, Opo. nakalimutan ng abogado na madaling sabi, whether kandidato ka Parang- kasi yan, alam mo, ang problema, hindi ko alam kung nagkonsulto siya sa abogado o nag-abogado sa sarili niya. Ang Pakinggan armado niyo. doon sa ginagawa nila ngayon. Kasi ang tao, galit na, lalo nilang pinapagalit. Pag yan umalsa, wala na. Tapos na sila. Ano pong inyong payo o reaksyon sa pagkakaaresto po ni Senador Marcoleta at ng kanyang mga kasamahan? Magpalit siya ng abogado. Bakit po, attorney? Di sana, kung magaling nakatimbre. abogado niya, di hindi siya nakakulong ngayon. Di ba? Magpalit siya ng abogado. Eto So, yung tanong, bakit sa tingin mo ba totoo, tama lang na kinakasuhan sila dahil sa pagiging outspoken ba nila yon? So, eto yung sagot niya na. Ulitin na. Do you think there's basis for their allegation na pina-filean sila because they're outspoken against this administration? I think it's quite obvious.
they're hunting down, prosecuting, persecuting those who are very critical of the administration. Yan naman ang kitang-kita ng tao. That's why we have 1 million people there sa EDSA ngayon. Kaya daw may milyon na tao ngayon sa EDSA. Then later on, ito na yung sagot niya. Kaya many people are speculating na, ano ba, medyo bumaliktad na ba? Kasi parang, I think I've heard as well yung 18 Marines, hindi siya naniniwala dun sa 18 Marines. 'Di ba? Nagpi-feeling relevant siya sa ikauunlad ng ating bansa. Parang feeling ni Checo na province tayo. Wala, hindi na timbrihan yung Kailangan warrant. kasi yan, alam mo, ang problema, hindi ko alam kung nagkonsulto siya sa abogado o nag-abogado sa sarili niya. Ang demanda sa kanya, napakasimple lang ng una. Dinidemanda sa kanya, hindi ka nagdeklara ng mga kontribusyon mo, Tama. campaign fund. Ang naging depensa niya, teka muna, hindi pa naman ako kandidato nun. Totoo, hindi siya kandidato, pero ang batas nagsasabi, bawal yan na hindi mo ideklara. Madali sabi, whether kandidato ka pa at the time in contemplation of law o hindi, you are required to declare that. By not declaring it, you violate that law. Pero ang problema, Sa kanya nagaling nung una, politically motivated lang daw. Tapos ngayon, yan na yung sinasabi. Na, kasi meron din, even yung mga legal luminaries, no, sinasabi nila, kung dineclare sana niya or hindi na siya nagyabang, baka sana naging administratibo lang yung kaso niya. Kaso, yun nga, nagyabang siya. Kaya ko po, hindi binalista yan. Nakakalimutan niyo po yata Madami po tayong mga kaibigan na tumulong sa atin. Ang sabi lang nila sa akin, Congressman, tanawin mo na lang na utang na loob mo sa akin yan. Di ba parang ganon? Oo. Kaya dali siya ang pakiusap lang nila sa akin, wag ko na silang inista. Palit daw abogado parang hindi kulong. Siya abogado ni Digong at nadaan niya ngayon si Digong. DDS pa rin ang butiki na yan. Oo nga, DDS pa rin to. Hindi naman tayo mag-ano rito. ganito, Boss Raha. nakalimutan ng abogado na kinonsulta niya o ni Marcoleta na ang penalty ron ay fine lamang. In fact, pwede mong i-amend ang SOSE. Pero by saying na, teka muna, nung tinanggap ko yan, hindi pa ako kandidato, ay patay. Kasi nung sinabi mo yan, ang magiging problema mo ngayon, tumanggap ka ng pera bilang kongresista. At yan ay bawal. O, yun ang nangyari. Pero kahit na Hindi nangyari, pa naman po kasi ako nung... Hindi pa po ako nag-ano noon. Hindi pa ako... Patay, yan po siya. Nagyabang at the same time, congressman siya. That time, di huli pa rin. Mas napasama pa nga. nga yan, kung magaling ang abogado, ang gagawin lang ng abogado dyan, simpleng-simple, yung tinanggap niyang 75 million pesos ay campaign funds. Whether sinabi niya na iyon ay tinanggap niya na hindi pa siya kandidato. Sinasabi nila, umamin Unang-una, yung pag-amin, kailangan nakasulat. Pag ikaw ay umamin ng isang krimen, hindi tatanggapin ng hukuman na basta sinabi mo lang. Tama. Kailangan under oath. Pangalawa, dapat may abogado nag-a-assist sa'yo. O pangatlo, mali ang interpretasyon niya na hindi siya kandidato at the time. Hindi siya maaaring kandidato dahil sinasabi ng batas, ito yung period. Pero ang intention ng batas, pag ikaw ay tumanggap ng isang campaign contribution, ideklara mo yon. Attorney, meron ho ba kayo Pero hindi pwede. Ano yun? Parang ang magiging palusot hindi niya alam. Ano yan? Hindi ba alam ni Attorney Panelo? Attorney Sal, ano ka ba naman? Ano ba yung kasabihan na innocence sa batas, no? Excuses no one. Yun na lang daw yung ipalusot. 'Di ba? Parang ganoon Oh. Mayabang kasi si Marcoleta, correct. Oh, hindi pero sa akin, sa tingin ko hindi naman yan. Hindi babalik talagang wala, nakakulong na nung gagawin pa. Magko-comment pa ba na mali, ganto ganyan.
Wala naman na tayo masyadong i-discuss dyan. Yun lang din yun.